Gikan sa 1693890. Iyang pangutana diri Pastor V, maayong adlaw may gabi ipod. Diha kanimo ilabi na sa tanang naminaw sa atong programa sa LCM-FM. Na ako'y pangutana Pastor V is the ko since birth karon gatrabaho kog Sabado. Nabay pulos ako ang pag-uli og tithes and offerings. Despite sa ako ang pagpandrabaho og Sabado, please tagai kog lamdag sa hunahuna. Pastor V, salamat. Naglapas siya Sabado kay di man siya kabalibad, nagtrabaho siya Sabado niya. Unsa ba mohatag bagyapon siya tithes? Ang kanang actually no bisan pag magtuman mog dili, basta kay kanang tithes ihaman na sa Ginoo. No, magtuman mog dili ihatag yapon na ninyo Abot lang. Paminawa lang ninyo ang diskusyon karon di sa ako maghimbog early conclusion. Paminawa sa ninyo. Una lugar sa Leviticus kapitulo 27 bersikulo 30. Ang tanan nga ikapulo sa yuta maingon man ang sabinhi sa yuta. Maingon usab ang sabunga sa mga kahoy. Iya na ni Jehova kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova. So ato masabtan din hinga kanang ikapulo iya mo guna sa Ginoo. Iyaham na sa Ginoo maglapas kag maglapas kag magtuman iuli gyud na nimo kay di man na imo. Imbes Sabado ray mo hang gilapas na apil paglapas ang ikapulo so naduha na imong gilapas ana bitaw. Onya 24 bersikulo 1 sa Salmo ana ko mapil rin sa kong PowerPoint. Nagsulti nga ang tanang butang sa kalibutan ako. So meaning kani mo gininhawa tanan imuham iyaham na si Ginoo so ihatag yun nimo. Kana early conclusion ko lang na no. Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 sa English. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me and try me in this ways, the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Matod pa ang kinatibukan the whole tithes into the storehouse. So tanan dalaon gid mo ngadto sa balay tipiganan ang maong ikapulo. Balay tipiganan dili na simbahan ha. Budiga na sa Hebrew word otsar na siya manghigala. That there may be food in my house, kanang my house din ha, bayat na po na sa Hebrew. Bot pasabot mga katawhan. So ang ikapulo dadon dito sa balay tipiganan unya para dunay kalanon diha sa akong balay bayat sa mga katawhan. Unya nag-ingon ang Dios nga sulayi ko ninyo og tan-awa o di ba nako ablihan og pabahaon gikan sa langit ang pagbubo og mga panalangin nga wala na niya igong kabutangan niana. Higalag kaigsuonan ato ning sulayan, nag-ingon gud ang Ginoo try me. Nag-ingon gud sa sulayi ko ninyo. Kani magong ngay awan mong ganong giapil man gi sa Ginoo ng ikapulo nga bukaon ba ding Ginoo yam na makataon. Actually mga higala ang tao normal magud sa tao sukad na kasala ang tao. Nahimo ng natural sa tao pero di ko na may natural sa tao. Nahimo lang ng natural tungod kay ang tao nahimong nakasala o nahimong makasasala ang tao. So gumikan niya na nahimong dalo ang tao. Nahimong hakog, dalo og hakog ang tao. Sa English gitawag yun og greedy. No, greedy. Proverbs 15:27, whoever is greedy for unjust gain troubles his own household, but he who hates bribes will live. So, katong dalo, hakog, ako ba nga sa may dalo, sa may hakog. Ambot sa English ug unsa na sila mga higala pero sa Bisaya kasabot ko ana sa Bisaya kay tal mong sugbuanon no may pagpaminot sa sugbuanon dinhi karon mangingon kag tal ka sugbuanon diha gyud na tao diha nagtubo
galing na niya akong lingwahe karon, akong sinultihan akong dialect karon. Nasagulan na ni siya taga Davao nga Bisaya, no, taga Davao nga Cebuano. Dali sa Davao din kay pure nga Cebuano, kay sa Davao more on kasagaran diri Tagalog. Now karon diri mga higala, whoever is greedy for unjust, so kini mga dalo, mga hakog, ang dalo mga higala naiiya hadi manghatag. Ang hakog grabe, naiiya di manghatag, ang imo hakwaon pagyod manay hakog, no? Now ang hakog gi-explain that they loves money. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has enough. Katong nahigog magsalapi, dili gyud matagbaw. Whoever loves wealth is never satisfied. Siya nga nahigog magbahandi, dili matagbaw. With their income, dili matagbaw sa ilang income. This is too meaningless. Wala na siya kahulugan. Eko pastilan. Sa una, ako mga anak kay eskwela og MVC og EOP, gaampo ko sa Ginoo og Lord. Taga-era ko bisag kuan lang 30 ngadtos 40 ang bulan nga income. Sa akong negosyo nga soya milk og lutin. Nya karon nga nag-graduate na akong mga anak, nagkadagko ang kinahanglan sa mga gastuhanan labi na sa ministry. So nagampo na po ko nga Lord, pasakaya kong income sa man kaingon ko hakog ko. Yung Lord, padak-an na po na akong income sa akong negosyo kay para makatabang ko sa imong buhat, makatabang ko dagan palitonon, dagan gastuanan, no? Da mga bayronon, daghan. Anyway, kay gusto ko nga mahimo kong kabahin sa mga kaigsoon. Mabito ng kamo mga brethren. Dari sa radio, di ko maulaw mga iyo kwarta ninyo para sa buhat. Kaya nga naman, ako mismo nagahatag ko. Kaning mga broadcasters tanan sa LCM, di ni sila maulaw mga iyo kwarta ninyo para sa buhat sa Ginoo. Kaya kaning mga broadcaster sa LCM, nang gihatag po ni sila bago ni sila ni broadcast. No, dili man ka pwede mag-broadcast diri nga ikaw bayaran. Mag-broadcast ka diri sa radio, ikaw ang mubayad, mutabang sa mga galastuhan sa LCM, parang LCM mo padayon. Dili kay radio lang, apil na ng mga crusades, apil na ng mga vacation Bible school, mga layman, apil na ng mga pagtukod og simbahan, apil na ng mga expenses. Magtukod og broadcast room, palit og camera, palit og mga equipments, kana apil na sa mga bayronon, kana ginabayaran na tanan sa mga kaigsuonan para ang buhat mapadayon. Bisan kani wala mag-broadcast, tabang gihapon og gasto, tabang gihapon og bayad. So mo na nga we love the work. That's why we want to earn more money. Ang mga hakog lahi, they love the money. That's why they want to earn more money. Okay? Now, do not love the money. Kaya gano, when you love money, actually, para nako mga higala, money is not bad. Money is not evil. Kay makatabang sa buhat, oy. Makatabang yung dako. Sa gani magampo ko sa Ginoo. Ginoo tagayin tag daghang budget, daghang kwartang LCM kay daghang kay palitonon, magtukod og FM sa Cebu, naghimo pagyud og broadcast room sa dinhi sa Duhali, unya mamalit og mga equipments for centralized broadcast. Parte yung dako gastuonon, kita kwenta nako mga mosobra pag 2 million ang kinahanglanon. Kaingon ko, Lord, taga-imi kwarta, please. Magdam ko na lang ko nga naabli ang langit, nga nahagbong ang usa ka sakong kwarta. Pagbata na ko wala man di I wish to have a lot of money, but I don't love money. I love the work of God, no? Lahi ng greediness, because they love money. They love money for themselves.
Pero para nato mga kaigsunan, we love the work of God. We should love the work of God. And we will support the work of the Lord. Okay? So, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kaya ang paghigugma sa Bisaya pa, ang paghigugma sa salapi, may usa ka gamot sa tanang klaseng pagkadautan. Daghang mga tao nga naninguha og salapi, kwarta, nangawala sila gikan sa pagtuo og ilang gilansang ang ilang kaugalingon gikan sa ngadto sa daghan kayong mga kabalaka or kalisang. So, the more you love money, the more ka maintanggol ka grabing mga problema, the more ka maintanggol ka mawala ka sa pag-alagad, kay ang pagkahigugmag sa lapi maoy makapahimo ka sa taong dautan. Gusto sa Ginoo nga kining greediness sa tao mawala. Gusto sa Ginoo nga mawagtang kining kinaiya sa tao nga dalo. Nga sa imong pagkadalo, posible kang mangawat, posible kang mamabay, posible kang mamakak. Kay kanang kadalo, bunga na siya sa kaibog. Mabito ang Biblia nag-ingon, ang napulo kasugod nag-ingon dili ka maibog. O ang imong kadalo, mo resultag murder, robbery, covetousness, slander, adultery. Okay, kanatanan nga paglapas sa napulo kasugo mahitabo. Busa gibutangan sa Ginoo pamaagi nga dunay antidote sa pagkadalo. That is the 10%, the tithes. Ako muuli kog tithes and offerings kay dalo man ko. Muhatag kog halad, muhatag kog tithes, muuli ko, kay dalo ko. Gusto na ko mawala ang akong pagkadalo. Nya karon kay naanad naman ko sige hatag, nawala na akong pagkadalo, damor ko muhatag kay ngano nawa naman akong kadalo. Kamong mga dili dalo kay dili mo greed nga tao pagkatao. So damor mo muhatag, pero katong mga dalo, damor mo hatag pagyud-unta, no? Sa Malakias Kapitulo 3, 8, 9, og 10, og 11 nagkanayon. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Bisan pa niya na kamo nangawat kanako, apan kamo nag-ingon og saon na namo sa pagpangawat kanimo. Sa mga ikapulo og sa mga halad. Nangutan ang mga tao, ha? Makapangawat minimo ing Ginoo. Iyo po mga tao, asa man mi pamaagi kami nakapangawat kanimo? Ingon si Kristo, nangawat mo na ako pinagi sa halad og ikapulo. Pastilan. Pinagi sa ikapulo og sa mga halad nga dili ta matinud-anon nga mohatag. Nakapangawat ta sa Ginoo. So kining atong pagkadalo mao ni ang mutuklod nato sa pagpangawat, dili lang kay sa silingan, dili lang kay sa isig katao, nagapangawat ang ato sa atong Dios. 9, kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot kay kamo inyong gikawatan, kay ako inyong gikawatan bisan pa kining tibuok nga nasod. Higalag mga pinangga kong kaigsunan, ato ning pamalandungon pag-ayo nga nahitabo di ay nga ang tao tungod siyang kadalo nahimong kawatan. Kawatan bisan pa ngadto sa Ginoo, kawatan gikawatan nato ang Dios. Di mangganit ta mangawat sa tong silingan, di mangganit ta mangawat sa tuang mga amo nga diin ta ng trabaho, di mangganit ta mangawat ngadto sa tong isig katao kay kana dautan, pero ang Ginoo ni tiabaw. Nagpahibalo kanimo nga wa lang katingali kabalo. This is a wake up call that you are stealing. You are in robbery. Tugad, nangawat ka sa Ginoo. Posible yun ang tao mangawat sa Ginoo, pinagi sa halad o ikapulo. Bagis ko to niya ta mahigala ka ng halad o ikapulo, kay usay ba ya ikapulo na ba ito gisiguro, no? Ang halad wala na.
So, abi nato ikapulo okay na niya, ikapulo tibhangan pa gyud. Naiuban maghatag magkwenta para sa ikapulo. Hala, grabing inihapay. Ay, naniud to man ko ganina ako tong ididak ngano wala ka sa imong negosyo dili ka maniud to. Ay, nag-snacks man ko gina akong ididak. Atod napaghinabiling gamay. Unsa pag ay ganina di ay kuan di ko nagsakay di kog jeep akong ididak. Grabe dinidak kay mga higala. Hadlok maalkanse. Ang sulti sa Dios, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Tibuok ha, tibuok. Ayaw sige kuha-kuha eh. Nga hatod perti na lang gamaya ang mahatod nimo. 10% kuhaon na nimo ngadto sa balay tipiganan. Akong advice ninyo, sulayi lang ninyo ha, sulayi lang yun ninyo. Ako nasulayan ko na ni. Kanang inyong produkto, wapagani na mahalin, kuhain na nadagi kapulo. Ipha na inyong produkto, kasagaran mga negosyante, no? Mga negosyante, mamaligya ay magyod mo. Ikapuloy na ninyo na daan. Pag di mahalin, problema na sa Ginoo. Ugwa na kay problema. Problema na sa Ginoo kung saan niya na paghalin. Iyan na po na trabaho. Kung pananglitan, nawag ito ng utana sa pastor, kuan man ko ka ng broker man ko og yuta. O sa man ikapuluan ni nako daan. Dili man ko na imuhang produkto ko doon, daghan man po muna maligya na, no? Ang akong buti pasabot, katong produkto nga imuha, nga ikaw gyud ang mamaligya. Sulayin na ninyo mga kaigsunan. Parehas na ako, kining ako ang kuan sa una kay soya milk og tukwa man to sa una, gluten, veggie meat. Pag human og luto ana, maglingkod ko, magkwentada na ko daan, ako na siyang kuhaan daan og ikapulo. Wapagani mahalin, napagani sa freezer, nagpabugnaw pa sa soya milk ug sa gluten, nagpagahi pa sa tukwa, ako na nang gi-compute daan og pila ang ikapulo. Pila pod ang halad. So ako na nagi-compute daan. So naman ko'y kwarta, so ako nang igahin o wala po ko'y kwarta kulang, maghulat kong na ko'y halin, kuwaon ako daan, bisag wa pa mahurot o kabaligya tanan. O kuban sa tabang sa Ginoo, mahurot man, kulang pa manggani. Bisan tingarig wa to'y lami akong soya milk, maigom na ng mga tao nga lami man imong soya milk. Kay gatuo ko nga ang Ginoo nag-uban. Mahurot ay. Mahurot mga higala. Doon ito'y panahon nga, na mga panahon nga, di na ko kuhaan og tights daan. No? O niya, dito na ko inikwenta na ko. Malibog man ko, malabar man akong ulo. Hala, sige kwinintahib, sige pirat-pirat ang mata. Asa patuhaw sa panagigastuhan. Gikapoy ko ana nga style. Gusto na ko nga bigla na ko tanan kuhaon tanan para wala na ko'y labad sa ulo. Peace of mind na ko daan. Doon na ko'y peace of mind. Pag-abot po sa Plus Ultra Plant Vitamin ng negosyo, maugi hapon. Pag pilay tights, pilay income na ko ng mga butangan, kuhaon na ko daan, lain na ko daan ang tights. Bisag nagtapon og pa na din ang produkto. Ihabol-habulan pa na. Wala na ko'y labad sa ulo, problema na sa Ginoo. Wala na ko'y tulubago na kay ako na nang gikuha ag tights, imo na po na nga problema. So, partner man ta sa negosyo, human ako sa kong part, ikaw na po sa imuhang part. Uban sa tabang sa Ginoo, man po noon ko na dato, pero maayo ang akong pamati, mga higala. No, ako mga balatian, gianam-anam kog ayo sa Ginoo. Ang akong mga problema, gianam-anam sa Ginoo og sitol. No, tanan ako mga yampo sa Ginoo para siyang buluhaton, yang gihatag. So, ingon ana akong kinabuhi. Karon pag-awas sa Tyresol og renal boost, ingon ana gihapon ang dating mga higala. Okay? Wapagani na mahalin pag humagad na produkto din, pag human na nagkahuman din, kwintada na nadaan og pila ang ikapulo. Sulayin na ninyo mga higala, kamo mga naminaw diri karon. Sulayin na ninyo, kaningong bayang Ginoo, sulayi ako ninyo, paminawar na God. Versikulo 10 hangtod sa 11 sa Malakias Kapitulo 3. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga dunay kalanon diha sa akong balay, og pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon, kung dili ba
buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit og buuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na onyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Og badlongon ko ang lumalamoy tungod kaninyo og siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta ni mupaatak sa inyong balagon sa para sa iyang bunga sa kaumahan sa dili pa panahon, nagaingon si Jehova sa mga panon. So dinhi inyong nakitaan nga pwede na to hagiton ang Ginoo, pwede na to siya sulayan, no? Pwede na to siya hagiton. Ginoo, be sulayan daw nako, be kuhaan ako dagi kapulo, testingan na to pasagdan ba ko ni mo dili. So atong testingan ang Ginoo kung panalitan og paghatag nimo kay kapulo, pag-uli nimo si kapulo, way panalangin na padayon lang gihapon kay kanang ang uban manggod, no, paminaw ra gud mo, paminaw ha. Muhatag mago kay kapulo aron panalanginan ka. Although which is tama kay mama po'y giingon sa Ginoo nga sulay ko niyo, di ba, bubuan ta mog panalangin. Pero para nako may panalangin og sa wala, muuli ko ikapulo kay ngano man kanang pag-uli nako sa ikapulo, ebidensya na nga gipanalaginan ko sa Ginoo. Kay ug walay panalangin ang Ginoo sa ako, wala ko'y mahatag nga ikapulo. Ang uban moingon nga, kulang pa manggani namo pastor. Kulang gyud na tanan gyud na mga higala, kulang gyud na. Bisan pag moingka pa kag 1 million per day, kulang ra gihapon na. Kay ngano man, sumala pa ganina sa tong gisgutan ganina sa Ecclesiastes 5:10, ang taong nahigugmag sa lapi walay pagkatagbaw. Butang ta mukita kag 1 million pesos per day. Kulang man na gihapon kay ngano masima kag plano pamalit og yuta. Kana mga gwapo kay nga mga beaches, mga beach, mga resorts, pamaliton man na nimo. Unya masigag plano ko sa paliton ako kana sakyanan, unsay mo gawas kasi sakyanan imo paliton. Wala kay temperance ba, wala kay pagpugong sa kaugalingon, palit na tanan. Ug makita po kag 10 million pesos per day, ngadto sa 20 million pesos per day, di gyapon ka matagbaw kay ngano man. Magplano naman po ka, mangutana naman po kag pilay lote, tagpila ang per square meter sa lote dito sa Mars, sa Venus, sa Pluto, ngadto sa Mercury, sa laing mga planeta. Mangandoy na po kang muadtog laing planeta kay karon tag 1 million pesos per day mong kita. Ganang ka mo sig adtog US, matog kuan, gubat ra ba dito. Ganang ka mo adtog Iran, Iraq, pastilan Dubai, ang Dubai bombahan na pong Dubai. So naana si muna, so you will have no satisfaction. Bisag mo kita kag tag 1 million pesos per day. Pero ang usa sa dakong panalangin kung mag-uli kag ikapulog mga halad, kanang gitawag og satisfaction. Matagbaw ka unya, dili ka sayangan sa imong kwarta nga imong itabang sa buhat sa Ginoo, iuli nimo sa buluhaton sa Ginoo, ihalad nimo para sa buhat sa Ginoo, dili ka masayangan sa imong kwarta. Mawala ang imong pagkadalo, mawala ang imong pagkahakog. Sayangan pagani ka muuli sa imong ikapulo, but pasabot dalo pa ka. Sayangan ka muhalad, dalo pa ka. Sayangan ka mo donate, dalo pa gihapon ka. Wa pa mahitabo ang regeneration, ang pagkabag-o sa imong kinabuhi. Mo ni mahitabo karon. So, ingon ani, kung gusto kang batukan, kalabanon, buntugon ang pagkadalo na to nga kinaiya, ang kining iya sa Ginoo iuli na to ni kay kawat na siya mga higala, pamakak na siya sa tubangan sa Ginoo, pangilad na sa tubangan sa Ginoo kung dili mo iuli ang ikapulo nga to kaniya. Okay? Then kanang ang uban mi manggod nga unsa ba ebidensya ang ipanalanginan ko sa Ginoo? Di mangutana ko ninyo kamo, ikaw nga naminaw ron, unsa imong ebidensya nga ipanalanginan ka sa Ginoo? Be? Sa magipanalangin ka o wala? Gipanalangin pastor uy. O lagi, unsay imong ebidensya? Unsay prueba nimo nga gipanalangin ka sa Ginoo? Di ba imong ikapulo may imong ebidensya nga ay Lord, thank you imo kong gipanalangin. Kay kun di na ka mohatag sa ikapulo, buti pa sabot wala ka panalangin sa Ginoo or wala nimo gi-recognize
ang panalangin sa Ginoo. Mano'y buti pasabot karon. Buti pasabot nga wa nimo giihap ang panalangin sa Ginoo. Ang awit nagkanayon ba nga count your blessings. Name them one by one. So try to count your blessings, name them one by one. When you count your blessings, meaning to say, na kay ebidensya nga to sa Ginoo nga gipanalanginan ka. That is your proof to the Lord nga, Lord, salamat nga imo kong gipanalanginan. Ikaduha, dili lang kay ebidensya na ang pag-ulit nimo sa ikapulo, dili kay ebidensya na nga gipanalangin ka sa iyo. Dili lang kay kana. Prueba na nga niila ka nga ang Ginoo may nagpanalangin kanimo. Kay kung nagtuo ka nga ang imuhang kwarta nga ni sulod sa imuhang paninapis, sa imuhang panimalay, ni sulod sa imong bulsa, produkto sa imong abilidad sa may kang laking maningkamot nga mangitag kwarta. So meaning to say, sayangan jud ka muuli sa part sa Ginoo. Meaning, wala ka mag-recognize nga kana panalangin na sa Ginoo. Okay, una, ebidensya nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Number 2, ebidensya na nimo nga niila ka nga ang Ginoo may nagpanalangin kanimo. Number 3, kada pag-uli nimo ikapulo, ebidensya na nga partner mo og ang Ginoo sa imong negosyo. Partner ka og ang Ginoo sa imong panrabaho. Kaya kung partner mong duha, sa to pa doon na siya share. Kung imo siyang gi-recognize nga partner, so doon na siya share. Muna giingon din na nga, asa man ang share sa Ginoo. Yung na Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse. So tanang ikapulo, ladas akong balay. Tipiganan. Balay nga tipiganan. So, ikatulong nga punto, nga nung mag-uli kag ikapulo, ebidensya na nga imong gi-recognize nga ang Ginoo ikaw partner. Managingon nga kanang usama na, ikaw og ang Ginoo partner sa negosyo. Ikaw ang Ginoo partner sa imong pantrabaho. So ang Ginoo doon ay share. Mayroon ka Ginoo, tabangi ko, partner ba ita ka nga negosyo. O sa imong prueba, nga partner mo duha. Diba? O sa imong prueba nga, giilan ni mo siya nga partner ni mo siya sa imong pantrabaho, partner ni mo siya sa imong pagpanguma. So iuli yun ni mo ang tithes and offerings. Iuli yun ni mo. Kaya di ni mo iuli, miniwa ka mag-ilay, ikaw ra. Ang Ginoo nag-ingon, sulay ko ninyo. Sulay ko ninyo. Una-una ha, again, tulo naman to kabuok. Ang pag-uli sa halali kapulo, bot pasabot, ebidensya na nga doon na kay panalangin. Number 2, ebidensya na nga imong giila ang Ginoo, ang Diyos, nga may tag-iya sa panalangin. Number 3, ebidensya na nga ikaw, imong giila ang Diyos nga imuhang partner sa imuhang panginabuhi, sa imong negosyo, sa imong pagpanguma, o sa imong pagpamuhi hayop. Partner mo ang Ginoo. Kaya kung di nato ilon ang Ginoo nga ato siyang partner, wala eh. Juan 15 versikulo 5, without me you can do nothing. Matod pa ni Kristo, gawas ka nako, wala mo'y mahimo. Wala kita mahimo. Zero kita ng kalibutan na. Ang uban bitaw mingon nga, unsa may pinakamaayong insecticide or kanang pesticide sa akong mga tanom? Hay kasayon. Sulayin ninyo by faith, hugot bakos. Sulayin ninyo. Pananom og basakan, pananom og humay sa basakan ninyo nga organic. Walay ka ng pesticide. Sulayin ninyo. Kato si Pastor Ben Mahinay, buhi pa to. Ingon siya kada buntag, naasas tunga sa basakan, magkalapok siya, muluhod siya, Ginoo. Ako kang giila nga akong partner, abuga in town ang tanang mga ilaga, tanang mga insekto, mga peste, dinhi sa akong basakan. Ang iyang basakan, perting daghan ng abundag panalangin mga higala. O walay insecticide, walay pesticide nga ginagamit. Og nindot ang bunga sa iyang mga tanom. Ang iyang luhod, Ginoo, partner tan duha ani, atuan ning duhang negosyo, ato ning duhang farm. Abuga in town ang mga dangan, lumalamoy nga dangan sa kuang mga tanom. Pwede man nimong anaon ang Ginoo kay matud pa niya, pwede nimong ingon anaon ang Dios sa mga higala. Kaya nga naman nagsulti man gud siya nga sulayi ko ninyo.
O, paminahon ragon na to, Malakias 3:10, hangtod sa 11, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. O pinaagi nini sulayin ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon. Sulayi ha? Kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na onyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Sulayan rin na to. Ang problema na to kay alanganin tang mosulay sa Ginoo. Sulayan na to ang Ginoo. Ginoo, tistingan ta ka. Tistingan gyud ta ka. Muuli ko si kapulo. Tanaw na ako ang imong panalangin og unsa pod. Sulayan na to ang Ginoo. Ayaw mo kaikog. Yun alay na napasuli atong tistingan ng Ginoo. Siya nagsulti o. Try me. Sulayi ko. So, usa may naana, sulayan na to ang Ginoo. Sulayan na to mga igsoon. Nga matod pa rin di ba ablihan ako ang tabuanan sa mga langit. O bubuan ko kamo sa mga panalangin sa pagkagi nga wala na niya dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Sulayi lang. Og badlungon ko ang lumalamoy tungod kaninyo, og siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta, ni magapaatak sa inyong balagon sa paras sa iyang bunga sa kaumahan, sa dili pa panahon, nagaingon si Jehova sa mga panon. Nakita ninyo mga higala? Ha? Very clear ang saad sa Ginoo. Kini magong tithes, kini magong tithing, ha? Ikaw nga nagpaminaw karon. Kining tithing, this is a covenant. This is a covenant. Kabalo ba mo nga si Abraham na buhi sa iyang pagtuo diha sa covenant nga gihimo sa Ginoo kaniya? Doon ay nahabilin nga covenant ang Ginoo between you and your God is the tithes and offerings. Do you believe in the covenant of God? Mutuo ba mo sa covenant sa Ginoo, sa pagpakigsaad sa Ginoo? Covenant gani, it is a form of contract agreement between you and your God. So doon na kay contract agreement between you and your God. Doon na say promise You try me. Return the tithes and offerings and I will bless you. That is a covenant. Why not walk with God? Why not try to walk with God? Appeal ang pag-uli sa ikapulo og mga halad. And the Lord will bless you. Nindot kayo ka nag-iingon bitaw sa Ginoo ni Ginoong Hesus nga, I am with you always till the end of time. Yun ay, ubanan ta sa Ginoo, di tabiyaan sa Ginoo. Oh yes, that's true. Ang requirement, versikulo 18 sa Mateo 28:18, tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag gani kanako. Busa panglakaw kamo, himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran, pamautismo kamo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa mga sugo nga akong gisulti kaninyo. Tanawa, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So, malipay ta nga ubanan ta sa Ginoo. Ubanan ta ni Kristo. So, pero magwali ta sa may balita. Mamay bulustadi ta. Ha? Mutabang ta sa mga buluhaton sa iglesia. Ang Dios magapakiguban kanato og labaw sa tanan. Atong iuli ang bahin para sa Ginoo. Then kanang giingon nga, I am with you always till the end of time. Matuman na diha kanimo. Matuman na diha kanimo. Kanang pag-ingon nga, magauban ako kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahonan, matuman na diha kanimo. Kaya nga naman, ang pag-uli sa halad o ikapulo, mao'y pagpakiglakaw nimo kauban kang Kristo. That is a form of worship. Buti pasabot nag-worship ka sa Ginoo, ni worship ka kang Kristo, niila ka ni Kristo nga agalon siya ang bantugang Dios nga nagaluwas kanimo o nagpasalamat ka kaniya pinaagi, usa sa mga pamaagi nga mao ang pag-uli sa ikapulog mga halad. So ang pag-uli sa ikapulog mga halad is a form of worship. Is an expression of worship to the Lord. Imong gisimbang atong Ginoo. Pinaagi niya na
Pinagi niya na nagalakaw ka kauban kang Jesus Christ. Partner mo og si Jesus Christ. So matuman ang giingon ni Kristo nga, I am with you always till the end of time. Kauban ko ni kanimo, magauban ako kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Higala tiwason ako ni ugma, no? Uban sa tabang sa Ginoo. Tiwason ako ni. Okay, so sorry wala gyud time mga higalag kaigsunan sa pagpakiguban kaninyo, no? Gusto na nako pasalamatan di ang atong tanang mga listeners ug ang tanan natong mga kaigsunan, kaigalaan nga nagasuporta sa tuang tulmanon diri sa radio. Nanang ko ipebalono kay daghan man ko nangutana og asa pa uban mapalit ang Tyresol og Rinalbos. Ako lang sa ni-insert sorry kayo. Insert sa nako ni. Dinhi sa mga taga Quezon Bukidnon, pwede mo makapalit diha sa kang Mrs. Rivera, Frank and Mrs. Rivera diha sa Quezon Elementary School, Isday Elementary School. Pagitalan ninyo si Mrs. Rivera, ano? Nariha si Ma'am Rivera. Pagitalan ninyo diha. Makapalit mo diha sa Isday Elementary School sa Tyresol og Rinalbos. Naapod sa Barangay 1-B, Poblasyon Quezon Bukidnon. Along the highway lang yun ni ang MGT Electronics and Repair Shop. Nagbaligya po ni sila Tyresol og Rinalbos dinhi sa Quezon Bukidnon. No, kamong taga Quezon, pangitaan ninyong MGT Electronics and Repair Shop. So mamalit man gyud mo kanang mga pisa sa mga radio, mga sound system uban pa. Apil na lang po pamalit og Tyresol og Rinalbos diha sa MGT Electronics and Repair Shop sa Barangay 1-B, Poblasyon Quezon Bukidnon along the highway. Kamong taga Malaybalay City, naata din hay anay na maligya dag Tyresol og Rinalbos sa Aglayan, Abiho Iron Works. Pangitaan na ninyo naradiha sa Aglayan Church, marag atbang manilang balay ang ilahang shop. Atbang manilang balay diha og ilang shop sa kanang Abiho Iron Works. Na din ha mga higala sa Aglayan na maligya po na sila Tyresol og Rinalbos. Pwede po mong dito mo sa MGT Electronics and Repair Shop sa 40th Street, M40th Street, Barangay 9, Poblasyon, Malaybalay City, along the highway lang gihapon. No? MGT Electronics and Repair Shop, 40th Street, Barangay 9, Poblasyon, Malaybalay City, along the highway. Kamu pong mga taga-Kadingilan, diha dapita sa Maramag, Don Carlos, narihan na maligya sa Maramag por kining Crystal Electronics Perimeter Market. Naa siya sa Perimeter Market Stall number 118 and 119, di Asok Freedom Park, South Poblasyon, Maramag, Bukidnon, atbang sa Balutan, no? Pwede mong diha makapamalit og Tyresol og Rinalbos. Okay, so salamat kayo. Unya, hangyo lang po ninyo, basig mo hatag din sila 5+1. Basi, ingna lang, ma'am mo, hatag ba daw ko numog 5+1? Ingon si pastor. So, para diha na lang mo mamalit so dili na mo dool pa diri sa kuha kay malangan bito ang pagpadalaw sa tag 3 days, tag 4 days. Ang uban gyud kay 5 days, 7 days, labi na sa agusan. No, layo kayo ang gintang sa pagpadala, dugay kay mo abot. Tagsa ka semana iya mo abot. So, kamo din sa agusan pod basi na gusto mo tabang o baligya sa tuang Tyresol og Rinalbos para dali ra mo abot diha ninyo. Open ta diri karon og kinsay mga mag-dealer dinhi sa ato ang mga kaigsunan sa agusan. Pwede mong daghan ako pasyente sa agusan, problema lang kay layo ba, no? Mag-antos intaw sila tag 7 days ay mo abot. So base na ganahan din na mo invest, magpalit lang mo 20+7, no, 20+7 niya. Ang presyo pareho lang gyapon ta. Pareha ra ta presyo, dili ta magkompetensya ayog presyo. So 20+7 kanang 7 mo na yung ganansya. So pwede mo mag-dealer diha sa agusan. So salamat kay kaninyo, no. God bless you and more power to you. Dinhi pod sa Banay-Banay kining Farm Care, pwede mo makapalit diri. Farm Care Pharmacy, pwede mo makapalit dinhi og Tyresol og Rinalbos sa Farm Care Pharmacy. Og dinhi pod sa Advent Pharmacy sa Lupon. No, duha na ka pharmacy da, Advent Pharmacy sa Lupon
o Pamcare Pharmacy sa Banay-Banay. Pwede mo dihang makapamalit og Tyresol o Renalbos. Sa Tagum, naa sa Maroyaan, pangitaan ninyo ang pwesto ni Jenny Tulio. Renalbos o Tyresol, nana diya, dapat plus ultra plant vitamin. Pwede pa mo makapalit. Dari po sa Premier Drug, diya sa palengke, nagbaligya po na sila Tyresol o Renalbos. Yes, thank you very much kanyang tanan. O sa uban pa mga lugar, no, din ako ma-mention ng tanan. Thank you very much kanyang tanan. God bless you and more power to you. Salamat po sa tanan sa Medidas Medical Center Incorporated. Ingon mo sabi ni sa Marlins Computers and Services. Medidas Medical Center nasa Valencia. Marlins Computer nasa niya sa Pantukan. O sa Bijulis Bolts and Nuts ni sa M4TH Valencia City o sa Custodio Convenience Store niya sa Highway Bagong Taas. O sa tanan, no, thank you very much sa tanan na to mga kapamilyag kaigsunan nga nagasuporta ka nato dinhi sa to ang tulmanon. Ang Ginoo nagyoy mantigo mo panalangin kanyo. We are always praying for you ang Dios magauban. Usbon ko wanag oras sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga may itong great provider. Ako sa inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First may gawin kanimo samtang ang tao. Muhilak makiglaliz ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliana ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Jenny Tulio sa Tagum City, Pamcare Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.